Mapagpalang araw po sa bawat isa. Salamat po sa araw na ito na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa sandali. Panginoon namin Diyos, salamat po sa iyo pong sa pagkakataon na kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. At kinikilala po namin na ikaw ang Diyos na may akda ng araw na ito, Panginoon. At meron kang inilaan sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain mo ang bawat puso, bawat buhay na makakarinig ng iyong mga salita. At nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang amin pong papakinggan at bibigyan daan sa aming buhay. Sa oras na ito, malaya po kayong kumilos, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa, ano man ang aming mga kasalanan, ano man ang mga napagdaan ng suliranin. Lord, bibigyan daan po namin ang iyong mga salita sa pagkakataong ito. At mahayag ka ng may kapangyarihan sa espesyal na kaparaanan, maintindihan ka namin, Panginoon. Iniimbitahan po namin ang iyong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan at hayaan mo na ikaw ay mahayag at mataas. Salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po. So, sa ating pong patuloy na pag-aaral, ay patuloy nating binibigyan daan ng personal development. Ano po? Gusto po nating makita na ang ating buhay ay talagang lumalago sa ating pananampalataya. At ganoon din sa mga tao, mga kapatid na bago lang pong nananampalataya. Okay? Matapos nating makilala ang Panginoong Jesus bilang siya ay ating tagapagligtas, tinanggap po natin na bilang siya ay ating Panginoon, ngayon po ay patuloy nating bibigyan daan ang pagiging Panginoon ng ating Panginoon sa ating buhay. Okay po? So, dahil dito, kailangan po natin magkaroon ng tinatawag na personal development. Okay? So, nitong mga nakaraang araw ay talagang binigyan daan natin para pag-aralan kung paano tayo magkakaroon ng mga personal development. So sa pagkakataong ito, gusto po kayong dalhin sa tatlong paraan. Meron po akong gustong sabihin sa inyo na tatlong paraan para magkaroon tayo ng ganap na paglago at pagbabago sa ating buhay. Sapagkat napakahalaga po na makita natin ang ating buhay ay lumalago sa ating pananampalataya. Okay po. So number one na gusto ko pong sabihin ay iwanan natin ang dating pagkatao. Isa po ito sa napakahalagang bagay pagpasok natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya na yung dati nating pagkatao, iwanan po natin. Okay? So siguro hindi ito madali sa ating dahil yung mga kinasanayan natin, yung ating mga gawi ay talagang naroon. Pero naniniwala po ako na babaguhin tayo ng Panginoon. At para mangyari yung ganap na paglago at ganap na pagbabago, dapat ho ay magdesisyon tayo na iwanan na natin yung dati nating buhay. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ay nagkaroon na po tayo ng unang step para iwanan ang ating mga kasalanan. Okay? Kung ikaw ay dating palamura, manginginom, marami kang bisyo, at anumang mga bagay na masama na ginagawa mo, okay, ay sasabihin mo sa kanya, ito na ang huling araw mo. Okay? Pwede bang sabihin natin, sa dati nating pagkatao, ito na ang huling araw mo. Marami po kasing tao, hindi makapagdesisyon sa kanilang buhay. Ang sabi nila, magbabago sila, at actually iba taon-taon, taon-taon. Pero gusto ko po sabihin sa inyo na hanggat hindi mo nilalagyan ng tuldok yung dating pagkatao natin sa ating buhay, lagi ho tayong aakbayan yan. Lagi kang gigisingin yan. Lagi kang sasabayan yan. Kaya dapat magdesisyon ho tayo. Tayo ang susi para maiwanan natin yung dating pagkatao. Sabi po doon sa Efeso chapter 4 verse 22 hanggang 24, ganito ang ating mababasa. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at
ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen? Iiwanan natin ang dating pagkatao. Pwede bang sabihin natin ng may pananampalataya, ito na ang huling pagkakataon mo sa buhay ko? Okay? Simula sa oras na ito, iiwanan na kita. Amen. Dahil tinanggap na natin si Jesus Christ. So ang sabi dito sa Efeso, iwanan na natin yung dating pamumuhay. Okay? Ano ba yung mga dati nating pamumuhay? Kung may katabi ka dyan, sabi mo, iwanan na natin yan. Okay? Hindi na natin dapat ipamuhay pa ito sa ngayon. Pangalawang bagay, dito sa ating pinag-aaralan, hindi lang natin sila iiwanan. Parang damit o na luma, yan ay mabaho na. Okay? Kaya dapat hubarin na yung dating pagkatao. Amen? Iiwanan, huhubarin yung dating pagkatao. As in, tatanggalin po natin sa ating buhay. Una po, sabi ko sa inyo, alam kong hindi ho madali itong ating ginagawa. Pero dapat, yung pinag-aralan natin, dapat everything starts in the mind. So, dapat labanan natin sa ating kaisipan at later on, tatangkilikin po yan ang ating buhay. At ang sabi ko ng Biblia, tutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos. No? Doon sa pinag-aralan natin, na maiwanan natin ang mga bagay na ito dahil nais ng Diyos na tayo ay makapamuhay doon sa bagong buhay. Ang sabi po, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Okay? Pag hindi po natin iniwanan yung dating buhay, pag hindi natin hinubad yung dating pagkatao, okay, mananatili po yung masasamang pagnanasa at dadalhin tayo nito sa kapahamakan. So kapatid, ayaw natin na magkaroon tayo ng magkaroon ng pagkakataon ang dyablo para sirain tayo. Gusto ko sabihin sa iyo na gustong gawin ng Panginoon ang mga dakilang bagay sa buhay mo at sa buhay ko at sa buhay nating lahat. So, kung hindi mo pa nagagawa ito, kapatid, ngayon bigyan mo na ng tuldok ang dating pagkatao sa ating buhay. At huhubarin na natin ito, iiwanan na natin ito. Amen? So, kung ikaw yung isang tao na nagdidesisyon by faith ngayon, dyan po sa comment box natin, pwede ninyong isulat, simula ngayon, iiwanan ko na ang dati kong buhay. Simula ngayon, huhubarin ko na ang dati kong pagkatao kasi ayaw kong mapahamak. Amen? Dito rin sa ating binabasa ay dapat po tayo ay magbago na. Sabi rito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Amen? So sabi po dito, tayo ay magbago na. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, magbago na. Magbago na. Okay? Ito po ang panahon natin para tayo ay magbago na. Iwanan na natin yung dating pagkatao. Yung mabago yung ating diwa, yung ating pag-iisip, at ang dapat nating isuot ay ang bagong pagkatao. Kapatid, once na naging mananampalataya ka, ang buhay mo ay nabago na. Amen? Binigyan na tayo ng bagong pagkatao ng Panginoon at iyon na po yung lalakaran natin. Hindi na ho tayo nabubuhay doon sa dating buhay. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, ang isang tao na nakapag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. Kaya kapatid, magbabago na tayo. Mamumuhay na tayo doon sa bagong pagkatao. Iiwanan na natin yung dati. Nilagyan na natin sila ng tuldok. At kung sinasabi ni Satanas, ang mga bagay na dati mong pagkatao, ang sasabihin mo lang sa kanya ay noon yun. Okay? Pero ngayon, ay wala ka ng kapangyarihan sa buhay ko. In Jesus' name. In Jesus' name. Okay? So, gusto po nating makita, kapatid,
Kaya natin iiwanan yung dating pagkatao para makita yung nilikhang kalarawan ng Diyos sa ating buhay. Pwede ba tignan mo yung mga kapatid katabi mo kung meron kang katabi dyan at sabihin mo, ang nilikhang kalarawan ng Diyos sa iyong buhay ay ang banal na pamumuhay at ang katuwiran. Okay? Ang sabi dito ay dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ano po yun? Ito ay nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. So, ibig sabihin, holiness and righteousness. Ito po yung dapat makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung babalikan natin yung yung Genesis 1:26, tayo ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Amen. At ang sabi dito sa Ephesians 4:24 na ating pinag-aaralan, tayo ay nilikhang kalarawan ng Diyos at ang larawang iyon ay larawan ng kanyang katuwiran, larawan ng kanyang kabanalan. Yan po ang dapat makita sa atin. Hubarin natin yung dating pagkatao na nalinlang ng kaawat. Kapag ipinamuhay natin yun, mapapahamak tayo. Dahil ayaw ka ng Diyos mapahamak, gusto niya na makapamuhay tayo sa bagong buhay na nilikha ng Panginoon para sa atin. So, isuot natin at tanggapin po natin yung bagong pagkatao at mamumuhay tayo sa katuwiran at sa kabanalan. Ano pong mangyayari pag hindi ho natin iniwan yung ating buhay? Okay, sabi nga kanina, mapapahamak, no? Ang buhay po ay mapapahamak dahil sa kasalanan. Yan po, makikita natin sa next slide. Okay? So, ang sabi dito, ang buhay ay napapahamak dahil sa kasalanan. Efeso chapter 2 verse 1 to 3. Efeso chapter 2 verse 1 to 3. Ang mababasa po natin dito, noong una, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay sa laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't dahil sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Okay? Tingnan po natin, yung buhay napapahamak dahil sa kasalanan. Ito po yung dating buhay, nung hindi pa tayo kumikilala sa Panginoon. At kung hindi ka pa kumikilala talaga sa Panginoon, ito po ang buhay ng isang taong malayo sa Diyos. Ang sabi rito, noong una, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Okay po? So, itong pagsuway at mga kasalanan ay makikita natin, sabi ron, sinunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito. Amen? Hindi ho masamang sumunod sa trend, sumunod sa uso. Pero, pagka ho masama ang takbo ng sanlibutan at sinusunod natin, ito po ay nagpapakita ng pagsuway at kasalanan. Amen? Mahirap tanggapin, pero ito po ay salita ng ating Panginoon. Kaya pag masama ho ang takbo ng sanlibutan at binaya natin, wala kang kaibahan sa mga taga-sanlibutan. Dahil hindi mo maipapamuhay ang bagong buhay kasi naroon ka pa sa sinusunod mo pa yung masamang takbo ng mundo. Pangalawa, napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Okay? Meron pong prinsipe ng kasamaan na nagahari sa sanlibutan ito. Ang sabi dito, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Okay? Pwede po ba nating banggitin yung espiritong ayaw magpasakop sa Diyos? Sila ay napapailalim sa prinsipe ng kasamaan. Okay? So, alam na natin ngayon kung bakit ayaw magpasakop sa Diyos. Kapatid, makinig ka sa akin. Okay? Kapag hindi ka nagdesisyon na magpasakop sa Panginoon, may magdidesisyon para sa iyo. Okay? Ang Diyos, hindi tayo pinipilit. Pero ang kaaway, si Satanas, kapag hindi mo pinili ang Diyos, he will take over. Sabi niya, huwag mong piliin ang Diyos, akong bahala sa iyo. Okay? So, wala hong sa middle. Wala hong taong sasamba kay Satanas ng biglaan. Halimbawa, ganito, magpapakita siya sa isang
pangit na kalagayan, ako si Satanas, sambahin niyo ako, wala ho yun. No? Pero ang tao sumasamba, sumusunod kay Satanas, direkta, sa paraang hindi nila naunawaan, kaya nga deceiver si Satanas. O siya ay hari ng kasinungalingan. Noon pa man, nagsisinungaling na siya kasi deceiver ang ugali ni Satanas, manloloko. Okay? Kaya marami na hong naloko si Satanas, huwag na ho kayong sumama, huwag na ho kayong dumamay. Okay? So dyan sa comment box ay sabihin mo na naloko pala ako ni Satanas dati. Okay? So ngayon, tapos na ang kalokohan ni Satanas. Lagyan natin ang tuldok. Hanggang ngayon ka na lang. Kilala ka na ng batas. Amen. Ayaw na natin mapahamak. Oh, kasi pag sinusunod natin ang masamang takbo ng sanlibutan at hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, alam mo na, merong nasasakop ka ng kapangyarihan ng espiritu ng kasamaan. So ang sabi po dito, ang espiritong naghahali sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos, ang totoo, tayong lahat, sabihin natin, tayong lahat. Ayan, tayong lahat ay dati ring namumuhay sa laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. So yung masasamang hilig ng katawan, masasamang hilig ng pag-iisip, ito ay sinusunod ng mga taong napapahamak dahil sa kasalanan. Tignan po natin, ang sabi ro sa bandang huli, kaya dahil sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos na manatili tayo doon sa kasamaan. So, galit ang Diyos sa kasalanan. Bagamat minahal niya tayo. No? Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. So pagka pinalampas po natin ang pagkakataong ito, kapatid, wala nang hain para sa atin. Kaya hindi ho natin alam. Ang ating panahon ay nagpapakita na ng mga pangitain na tayo ay mga nasa huling araw na. Ang dami mong mababasa, yung mga lindol, yung mga pagsabog na yan, yung mga gera, yung mga pandemic, at yung pati yung mga pangsaksak, yung 666. So, hindi ho natin dapat pinagtatakahan kasi nakahula yan sa salita ng Panginoon. At dapat ho maging handa tayo. Kahit anong mangyari ay mananatili tayo sa kalooban ng Panginoon kasi hindi tayo magpapailalim sa kapangyarihan ng kasamaan. Amen. Tayo po ay kasangkapan ng katuwiran at ng kabanalan. Dito ho tayo mamumuhay. At bahala na po ang Panginoon ang magliligtas sa bawat isa sa atin. Ayaw natin makabilang sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Gusto natin na tayo po ay hindi mapahamak. Kaya kapatid, kung nakakapag-isip ka, okay, konti na lang ang ating panahon. Hindi natin hawak ang ating buhay. Meron akong mga kaklase, mga kaibigan, na talagang nagugulat na lang ako. No? Nakikita ko na lang yung mga mukha nila sa Facebook, may mga nagpaalam na. Ang ikli lang ng buhay ng tao sa pagkakataong ito. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, may buhay na napakasagana, may buhay na napakaganda na inihanda ang Diyos para sa atin at ito po ay walang hanggan. So, huwag kang magpapahamak dahil sa kahirapan o anumang bagay na panloloko ng kaaway. Mahal ka ng Diyos. Merong inihandang magandang bagay sa iyo at sa akin ang Panginoon. Pangatlong bagay na gusto ko sabihin, doon sa ating pinag-aaralan, pahalagahan natin ang bagong buhay. Pwede ba nating sabihin, pahalagahan natin ang bagong buhay? Okay, babasahin po natin sa Tito, chapter 3, verse 11 hanggang 12. So kung mababasa nyo dyan sa screen, sabay-sabay po tayo, sapagkat nahayag sa atin ang kagandahang loob ng Diyos, na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amen. Maaasahan po natin ang salita ng Panginoon na gagabay ito sa ating buhay. Kaya pahalagahan po natin ang bagong buhay na ibinigay ng Panginoon. Okay? So, iniligtas ka na ng Panginoon, pinatawad ka niya kahit sa anumang kasalanan. Pero dahil nabubuhay pa tayo,
pahalagahan po natin yung bagong buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Embrace natin yung katotohanan na meron tayong panibagong pattern na dapat lakaran at ito po ang daan ng mga papunta sa kaharian ng ating Panginoon. Okay, ang sabi rito, sapagkat nahayag sa atin ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So naligtas na tayo, nahayag na. Ito po ang sabi rito, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay. Okay, at damdaming makalaman. Iiwanan na po natin yan. Tatalikuran na natin yung mga makamundong pamumuhay, yung mga damdaming makalaman, upang makapamuhay tayo ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi natin naisip ito at hindi natin in-embrace yung katotohanan na dapat dito na tayo namumuhay ngayon, magtataka ka, ang tagal-tagal mo ng mananampalataya, paulit-ulit lang. Wala naman nababago, parang wala naman, sasabihin mo pa, wala naman sigurong talagang Diyos. Sinisi mo pa ang Diyos. Ang totoo, hindi ho natin hinaharap yung bagong buhay natin. Inilipat ka na ng Diyos, kaya ang tawag sa church, ang church ay individual, ikaw at ako. Ang tawag sa church ay called out of darkness. Tinawag ka mula sa kadiliman at inilipat sa kaliwanagan ng ating Panginoon. At yung kaliwanagan ng buhay na ito, meron ka ng landas na lalakaran. Kapag hindi ka doon lumakad, bumabalik ka doon sa dati mo, ayun, magkakaroon ka ng problema, hindi ka talaga lalago. Hindi magkakaroon ng self o personal development at sasabihin mo pa parang wala namang Diyos, parang hindi naman tumutugon ng Panginoon. Ang totoo, wala sa Diyos ang problema. Amen. Nasa bawat isa. So panahon na po, mga kapatid, para pahalagahan natin yung bagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi nahayag na sa atin ang katotohanan. At yung mga makamundong pamumuhay at yung mga damdaming makalaman, okay, tatanggalin na po natin yan. At i-embrace natin yung pamumuhay, yung makapamuhay tayo ng may pagpipigil sa sarili. Matuwid, karapat-dapat sa Panginoon. Pangalawa na gusto kong banggitin, pangalawa po ay mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Yung una po, ang sabi rito ay iwanan na natin yung dating buhay. Pangalawa, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Pwede po ba nating sabihin to? Mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Yung merong conviction sa puso, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Amen. Ikaw ay bagong mananampalataya na. Nasa bagong buhay na tayo. So, ang batayan na ng ating buhay ay ang salita ng Panginoon. Ang sabi po rito, study and do your best. Sa ibang salin, yung nakalagay diyan, study the Word and do your best to present yourself to God approved, a workman who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Okay? So pag-aralan po natin at gawin natin yung pinaka-the best na kaya natin para matagpuan tayo ng Panginoon. Pag tinignan ka ni Lord, pag nagkatinginan kay ni Lord, makikita mo naka-thumbs up si Lord. Good job! Amen? Kasi ginagawa po natin. Bakit? Meron pong isinulat para po sa landasin natin. Bago umakyat ang ating Panginoong Yesus, ito po ang sabi, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang huling sinabi, sabi po, at turuan niyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Kapatid, kung may tanong ka, anong gagawin mo ngayon? Okay? Ito ang sagot. Pag-aralan natin ang tinuro ng ating Panginoon. Ito ang landasin ng ating bagong buhay. Amen. Lahat ng mayroong pag-asa sa kaharian ng Panginoon, meron kang landas na dapat lakaran. At iyan yung itinuro ng Panginoon sa ating mga alagad, isinulat ng mga alagad at ngayon, pinag-aaralan po natin. Sa biyaya ng Panginoon, nakarating sa atin ang salita ng ating Panginoon. Kaya mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos kasi ito na ngayon ang buhay na dapat nating embrace. Ngayon, paano po tayo mamumuhay? Pwede bang tanungin mo ang katabi mo, paano tayo mamumuhay? Ayan. So, sa Awit chapter 1, verse 1 to 3,
Makikita po natin yan, next slide, sabi diyan, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Hindi siya sumasama sa mga nangungutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niya'y sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ito araw at gabi. Verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Sabay-sabay tayo sa huli. Anuman ang kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Okay? Ganito tayo dapat mamuhay. Ang sabi rito, mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. Tandaan mo po ito. Sa buhay natin, marami kang payong maririnig. Bakit natin dapat ipamuhay ang salita ng Diyos? Bakit dapat ang salita ng Diyos ang standard ng buhay natin? Kasi maraming magpapayo sa iyo. Okay? Ngayon, kapag ang payo sa iyo ay hindi nakalinya doon sa salita ng Diyos, huwag mong tanggapin. Okay? Lalo na pagka masama. Kapag masamang tao, pinakinggan mo, huwag. Pag may problema ka, ay humingi ka ng payo sa adik. Di ba? Ano kaya isasagot niya sa iyo? Humingi ka ng payo sa mga lasinggero at lasinggera. Kulang lang sa shot yan. Yan ang sagot nila. Kaya, huwag tayo doon. Okay? Ang sabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Hindi siya sumasama sa mga nangungutya. Alam mo yun, may mga taong ang bisyo, ay kutyain yung ginagawa ng mga makadiyos o kaya ay kinukutya ang Diyos. Okay? Pagbabayaran ng taong yan ang kanyang ginagawa pagdating ng takdang panahon. Pero kung hindi ka sumasama sa kanya, sabihin mo, ang palad ko. Sabi mo sa katabi mo, ang palad mo. Amen. Kasi ang sabi ng Biblia, dapat hindi tayo sumasama sa mga nangungutya at hindi tayo nakikisangkot sa mga gawaing masama. Yun ang matindi nun eh. Hindi, sumama na, nakisangkot pa. Okay? So, huwag tayong makisangkot sa kanila. Ibig sabihin, halimbawa, katulad nung biruan namin dati, pumunta yung, may dalang itak. Sinong pumatay? Sabi, hindi po ako pumatay, tagahawak lang po ako. Okay? Nakisangkot din siya kasi tagahawak lang. Okay, so verse 2, sabi rito, sa halip, ang kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan. Pwede po ba nating sabihin ito? Ang kasiyahan, sumunod sa kautusan. Ang panalangin ko po ngayong umaga ay maging kasiyahan mo itong sinasabi ni Haring David. Amen. Maging masunurin tayo sa kautusan ng Diyos. Amen. Sa halip, kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Tignan niyo po, kapag ikaw ay nasisiyahan sa utos ng ating Panginoon, ito po ang resulta. Binubulay niya ito araw at gabi. Pinag-aaralan, araw at gabi. Pwede bang sabay-sabay tayo? Pinag-aaralan, araw at gabi. Mga kapatid, kung hindi mo ito practicein mo na. Okay? Kasi nakasulat. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang kanyang mga utos. Ito ay nakasulat sa Biblia, pag-aralan natin ang salita ng Diyos araw at gabi. So kung meron tayong kagalakan sa Panginoon at tayong tinatawag na mapalad, nag-aaral ka ng salita ng Diyos araw at gabi. Okay? Yung iba, ang lalakas ng loob, na sasabihin mahal nila ang Panginoon, pero hindi nila mabasa ang Bible. Actually, wala pa nga sila mga Bible minsan. Meron silang Bible, mas masipag pa sa kanilang bumisita yung mga sumisira, yung mga book. Okay? So, verse 3. Kapag binabasa mo, pinag-aaralan mo ang salita ng Panginoon, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anumang kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Kapatid, kapag ginagawa natin ito, ikaw ay laging sariwa. Ikaw ay namumunga. Ikaw ay magtatagumpay. Pangako po yan pag nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pag pinag-aaralan at ipinamumuhay ang salita ng Diyos, anuman ang kanyang ginagawa ay
nagtatagumpay. Okay, basahin natin yung huli kapag nagbabasa ng salita ng Diyos, anuman ang kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Okay, so ang salita ng Diyos ang susi sa masagana at matagumpay na buhay. Joshua chapter 1 verse 8. Next slide. Sabay-sabay po nating basahin. Yung iba, kabisado na ito. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana ka at matagumpay. Okay? Pwedeng, kung gusto ko sabihin sa ganitong version, nakasalalay sa salita ng Diyos ang kinabukasan mo, ang matagumpay na buhay at ang masaganang buhay. Amen. So, wag nating kaligtaan. Ibig sabihin ng wag kaligtaan, wag kakalimutan. Araw at gabi ang babasahin ng salita ng Diyos. Sabihin natin, wag kakaligtaan. Wag kakaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pangalawa, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Anong dahilan? Para upang matupad mo ang lahat ng nasasaad. Yan ang dahilan. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para ipamuhay ang salita ng Panginoon. Pag ginagawa po natin yan, magiging masagana at matagumpay. Tatandaan po natin, si Josue, pinalitan niya si Moises. Hindi niya masundan yung ganda at mga himala ng record ni Moises. Duruin mo, pagka ganun kagaling, yung leader na susundan mo ang hirap. Pero syempre, si Lord naman ang nagbigay nun. Ang ibinigay sa kanya ng Diyos, salita ng Panginoon. At ang unang tao na nakapasok doon sa promised land, yan po, si Joshua. At ang susi na binigay ng Panginoon, ano po? Salita ng Diyos. Yan ang susi. At magdadala sa atin sa promised land. Amen. Pangatlo, at ito na yung huling puntos. Okay? Si Jesus ang ating gawing modelo ng ating buhay. Pwede po ba nating sabihin, si Jesus ang modelo ko? Si Jesus ang modelo ko. Amen. Siguro marami tayong idol. Pero sa pagkakataong ito, si Jesus ang gusto kong sabihin sa inyo. Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi po rito, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Okay? So, simula't simula pa, alam na ng Panginoon kung sino talaga yung magiging Kanya para maging anak ng Diyos. Okay? At ngayon, si Jesus ang ginawang firstborn at dapat maging katulad tayo ni Jesus Christ. Dapat tayo ay we must be conformed into the image of Christ. Amen. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, kailangan kong maging katulad ng ng Panginoong Jesus. Amen. Baka akala natin mahirap yan. Mahirap ho yan kapag gagawin natin ng atin. Pero kapag binigyan natin ng pagkakataon, si Jesus mismo ang magiging driver ng buhay mo dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Hindi naman ito nangyayari overnight. Basta kung ano yung sinisimulan mo, pag-aralan mo lang ang salita ng Panginoon, araw-araw babaguhin tayo at magiging kaparehas tayo ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay hindi na namumuhay sa kasamaan, gano'n na rin ang gagawin natin. At darating ang time, hindi pa tayo ganap ngayon, sabi po ng Biblia, babalik ang Panginoong Jesus. At gaganapin niya ang lahat ng bagay. Hindi tayo perfect, pero pagdating ni Jesus Christ, lahat na nag-aral sa kanyang paanan, gaganapin niya. So ito po ang napakagandang bagay sa ating buhay. Basta mag-enroll ka lang para magpabago sa Panginoon at babaguhin ka ng Diyos. Maaaring hindi tayo perfecto dito, pero pagdating ni Jesus Christ, pag sa muling pagbabalik niya, sabi ay gaganapin niya ang lahat ng bagay. Pangalawa, dito sa ating binabanggit, ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus dapat nating tularan. Sa Filipos chapter 2 verse 5 to 8, sabay-sabay po nating basahin. Okay po, magsisimula sa verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip,
kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak ng isang karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Okay, so sa verse 5, balikan po natin, ang sabi rito, naway magkaroon tayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo. Okay, ang panalangin ko po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga naghahangad at open mind, okay po, tanggapin natin ito, ang kaisipan ng ating Panginoong Jesus. Ideklara natin ito araw-araw, I have the mind of Christ. Isang panalangin at isang deklarasyon sa buhay natin na maging ganun din tayo. At yan din po ang panalangin ko sa bawat isa. Verse 6, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, nandun siya sa kalagayan ng pagiging Diyos, pero hinubad niya ang kanyang pagiging ang kapantay ng Diyos at siya po ay namuhay bilang isang karaniwang tao at sa form ng isang alipin. Napakahirap kong gawin nito. Siguro sa atin merong mga laki sa hirap, no? Hindi mahirap sa ating lumaki, maging alipin kasi laki tayo sa hirap eh. Pero ang Panginoong Jesus, okay, sa kalangitan siya ay hari, sinusunod. Okay? Tapos isang araw bumaba dito at karaniwang tao, isang alipin. Inuutusan, kinukutya, sinasampal, pinagbibintangan ng kung ano-ano. Ipinanganak ng karaniwang tao. Mahirap yun. Pero ito po ang nagpakita ng kanyang matinding pagsunod sa Diyos ay ang kanyang pagsamba in the form of obedience. Okay? Talagang ipinakita niya sa atin ang kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng lahat ng tao. Kaya niyang magpakumbaba. Kung nagawa yun ng ating Panginoon, kaya rin natin. Amen. Sabi ko nga sa inyo, sanay tayo sa hirap. Kaya natin to at tutulungan tayo ng Panginoon. So, yung halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay ay gawin po natin isang halimbawa ng ating pagsunod sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon, makakasunod tayo sa Panginoon. Gusto ko po kayong tulungan sa pagkakataong ito. No? Ang una, iwanan na natin yung dating pagkatao. Pangalawa, ang sabi po dito ay mamuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon at gawin natin modelo ang ating Panginoong Jesus. Siguro sa tanang buhay mo, hindi mo pa ginawa ang desisyon na ito. Pero hamunin kita. Okay? Maraming nag-a-accept ng challenge ngayon. Pero hamunin kita. Para magkaroon tayo ng personal development, magkaroon ng ganap na pagbabago sa ating buhay, iwanan na natin yung dati nating pagkatao. Gawin natin standard ng buhay natin yung salita ng Diyos at gawin nating halintularan ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Kasi meron ng bagong buhay na dapat tayong nilalakaran sa pagkakataong ito. At ito po yung gusto kong ituro sa bawat isa. O, ang Espiritu ng Panginoon, naniniwala ako na narito, nakaabang. O, at inaantay niya ang tao na magpapakumbaba sa kanyang harapan at magsasabi na, Panginoon, pagharian mo po ako. Okay? So, kung ngayon mo lang narinig ito, para sa iyo ang unang panalangin ito. Sumunod ka sa panalangin at gawin mong personal na panalangin mo ito sa Panginoon at sabihin mo, Lord, nagsusuko ako ng buhay sa iyo. Makasalanan po ako. Okay? Sunod ka doon sa isang panalangin na gagawin ko. Panginoon, aking Diyos, inaamin ko po, ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan, naisip at nasabi. Panginoon, salamat po na namatay ka sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay upang ako ay mapatawad at hindi na maparusahan sa apoy ng impyerno. Nananampalataya po ako kay Jesus. Kaya simula po sa araw na ito, tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pangako nyo na buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako na lang po ang mananalangin sa pagkakataong ito. Panginoon, salamat sa iyong mensahe. Salamat, Lord,
na dinadala mo kami sa isang bagong buhay na makikita na merong pagbabago dahil naiwanan yung dating buhay at wala nang kapangyarihan ng kaaway upang pagharian pa kami. Lord, ang panalangin ko po sa bawat isa na nagdesisyon, Panginoon, at nananalangin sa pagkakataong ito. Ipagkaloob niyo po, Panginoon, ang karunungan upang maiwanan talaga namin, Panginoon, ang dating buhay. Maging standard po namin ang iyong mga salita. At ikaw po, Panginoong Hesus, ang maging modelo ng aming buhay. Lord, simula po sa araw na ito, sama ng aking mga kapatid, iniaalay namin sa iyo ang aming buhay. Pagpalain niyo po at ibuhos ang iyong Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.